Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Salamat po sa umagang ito na tayo po ay makapag-aaral ng salita ng Diyos mula sa programa pong ito ng Tinapay mula sa Langit. Nawa po ang bawat isang makikinig ay pasok sa puso't isipan ang mga salita ng Diyos na maibabahagi ko po sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito, sa isang pagkakataong ibinigay niyo po sa inyong lingkod upang magpahayag ng inyong banal na salita. Maraming salamat po sa wisdom na bibigay niyo po sa inyong lingkod para maipahayag ito ng maayos, maliwanag. At ang tagapakinig po ay inyo pong pagpalain na kanila din po nga ipasok sa puso't isipan upang sa gayon ito po ay maging pagpapala sa kanilang buhay at mai-apply nila sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Marami pong salamat, banal pong Espiritu, hinihingi ko rin po ang inyong gabay at patnubay sa umaga pong ito. In Jesus' name, ito po ang aking samot dalangin. Amen. Ang title ng aking ibabahagi sa inyo ay The Nations Conquered by Israel Under the Leadership of Joshua. Sa Tagalog po, mga bansang nasakop ng Israel sa pamumuno ni Joshua. Basahin po natin ang Joshua 12:7-8 Pinoy version. Sa 7 po, tinalo ni Joshua at ng mga Israelites ang mga hari sa west ng Jordan. Mula Baal-Gad, nasa Lebanon, Valley, hanggang Mount Halak sa south malapit sa Edom. Pinamigay ni Joshua ang mga lupaing ito sa mga tribes ng Israel ayon sa mga bahaging dapat mapunta sa kanila. Verse 8. Kasama sa pag-aaring ito ang mabundok na bayan, ang kapatagan, ang Jordan Valley at ang paanan ng mga bundok, ang desert at Negev. Doon nakatira ang mga Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites at Jebusites. Ang mga talatang ito ay nagtatala ng mga lupain at kaharian na nasakop ni Joshua at ng Israel sa kabilang panig ng Jordan, yung west side. Makikita dito na napakalawak ng nasakop mula sa Lebanon hanggang Seir at iba't ibang uri ng lugar, bundok, kapatagan, disyerto at mga lungsod. Hindi lamang ito simpleng panalo sa laban. Ito ay katuparan ng pangako ng Diyos na ibibigay niya ang lupain bilang mana ng kanyang bayan. Ipinapakita rito ang tagumpay ng Israel ay hindi nakadepende sa sarili nilang lakas, kundi sa pagtupad ng Diyos sa kanyang covenant. When God promises, He fulfills. Joshua 21:45. Walang nabigong isa man sa lahat ng mabubuting pangako ng Panginoon sa Israel. Lahat ay natupad. Ang mga lupain at tagumpay ay hindi lang para sa nakaraan, kundi paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak. Ilan sa mga pangakong ito ay ang mga sumusunod. Una, the conquered lands, yung nasakop na mga lupain mula Baal-Gad hanggang Mount Halak. Napakalawak ng nasakop. Pinakita ng Diyos na walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Walang lugar o sitwasyon na hindi kayang abutin ng Diyos kapag siya ang kumilos. Kalawa, the inheritance given. Nakikita po natin yun sa verse 7b, yung mga mana po. Ang mga lupain ay ipinamahagi sa bawat tribo bilang mana. Ito ay katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. Ang Diyos ay hindi nakalilimot sa kanyang mga pangako. Kung anong sinabi niya, gagawin niya. Makikita po natin ito sa Numbers 23 verse 19. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. At ang huli po ay the fulfillment of God's covenant. Yung katuparan po ng kanyang mga pangako. Makikita po natin yung sa verse 8.
Ang mga bansa, Hittites, Amorites, Canaanites at iba pa po ay malalakas pero natalo dahil kasama ng Israel ang Diyos. Ang tagumpay ay patunay na matibay at totoo ang salita ng Diyos. Kahit gaano kalakas ang ating mga kalaban, kapag ang Diyos ay nasa atin, hindi niya tayo pababayaan. Sabi po dun sa Deuteronomy 31 verse 6. NIV version po, "Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." At bilang pong conclusion, ang Joshua 12:7-8 ay nagpapaalala na ang tagumpay ay pagpapala ng Israel ay hindi bunga ng kanilang sariling lakas, kundi dahil sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Ang mga bansang matitibay ay bumagsak at ang lupaing ipinangako ay natanggap ng Israel bilang kanilang mana. Sa ating buhay po, tandaan natin kung anong ipinangako ng Diyos sa atin, siya'y tapat na tutuparin ito. Walang hadlang, walang kaaway, at walang sitwasyon ang makapipigil sa katuparan ng kanyang plano. The victories of Israel under Joshua prove that our God is faithful, powerful, and true to His word. Let us pray. Panginoon, tulad po ni Joshua, bigyan mo po kami ng lakas ng loob at pananampalataya upang harapin ang laban sa aming panahon. Turuan mo kami magtiwala sa iyong mga pangako at mamuhay ng may kabanalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin. Amen. Maraming salamat po. Muli ninyo pong subaybayan ang Tinapay Mula sa Langit bukas alas 5:30 ng umaga. Malayan nyo din po itong i-share at ang iba pang mga videos sa inyong mga kapamilya o mga kaibigan upang mabahaginan din sila ng salita ng Diyos at makilala nila si Jesus na ating tagapagligtas. God bless po. Thank you.